Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga chess updates. Ngayon naman ay ating pasadahan itong best game na marami po akong na-receive na messages. Coach, paki-analyze mo naman ang naging laro between Dubov and Anish Giri dito sa ongoing Shenzhen Masters na ginaganap po ngayon sa China. 8 players invitational po ito. Bukod sa mga pambato ng China ay inimbitahan sila Dubov, Giri, yan po ang mga malalakas sumataw ngayon dito. Pero itong dalawa ay nagkapisakan. Parehong dayo pero nagkapisakan. Maganda. At pakita ko lang po ang results mamaya after ng ating analysis. Ang ginawa ni Dubov, nag-D4. Knight F6 dito si Giri. C4, G6, Knight C3. At tinirahan ni Giri ng Grandfeld defense. Exchange variation naman ang pinasok ni Dubov, nag-E4, ayan, ilang beses na nating napasadahan itong mga ganitong laban. Bishop G7, Knight F3 at hindi mawawala ang sangkap ng C5 pagdating sa usapang Grandfeld. Kasi yan kagad ang pangbasag sa sentro. Nag-Bishop B5 check si Dubov, yun lang, medyo kakaiba ang ginawa. Kasi sa normal line, Rook B1, yan talaga yan. Okay, pero itong second line, Bishop B5 check, Knight C6, Castle, Castle, at kumapture na sa Knight, capture, at nag-Queen C2. Ayan, yun nga lang dito ay nasa kamay kagad ni Giri ang powerful Bishop pair. Kumapture sa D4, C takes D4, at nag-Bishop G4. Ayan, para alisin ang Knight, at tuluyang mapabagsak ang pawn sa D4 at dito kapansin-pansin sa linya na ito na talagang inoffer ng black yung pawn sa C6, nag-Knight E5, hindi pinansin ni Dubov. Okay, gusto niya Knight ang ipang-capture ng solid sa C6 pawn at ayun, kinuha na yung pawn sa D4, Bishop B2 develop, Queen B6 at nag-Rook A B1 muna. Ayan, may mga pasakali pala sa linya na ito. At good move din naman, Bishop takes at nag-Queen A5. Ayan, so tiniret ang Bishop at nag-Bishop C3. At sa usapan pong novelty, ayan, wala pang novelty, bookline pa. Queen C5, H3, paalis muna sa Bishop, nag-Bishop E6. Okay, ayan. Tinitingnan ko, sinisilip ko yung bookline eh. Wala po kasi akong second screen. Laptop lang ang gamit ko ngayon. Kaya sinisilip-silip ko kung bookline pa ba o bago na. At nag-King H2. Ayan, sigurado novelty na ito. Ayun. So yan po ang novelty dahil ang madalas sa ginagawa dito ay yung bookline na Rook FD1. Ayan, sumisimple lang ng develop. O pero King H2, siguro ang gusto dito ni Dubov ay makatira ng F4, makaiwas sa pin at makabomba ng F5. Kilala naman natin si Dubov na napakalakas gumawa ng atake niyan. Rook BC1, umiwas exchange at nag-Queen C4, pinilahan ng pawn sa A2, nag-F4. Wala nang pakialam si Dubov. Sige, capturein mo na yan, sa'yo na yan. Inaccept nga ni Giri. Yan ang gusto mong mangyari. Parang gano'n, no? Queen D1 at nag-Bishop C4, atake sa Torre at nag-Rook F3. F6, ayan, para matanggal yung nakaka-pressure na diagonal at nag-Queen E1. Ayan, paunti-unti lang plano. Queen E1, mag-F5 ba at E5 mamaya. Queen E2 dahil lamang nga ng isang pawn. Ika nga ng mga veteranong player ay daani na po sa yaman dahil lamang ng material. Pero iwas pa rin ang iwas dito si Dubov. Nag-Bishop D3. Ayun, na markahan ng bad move dito si Giri. Dapat ay Queen takes E4. Manginain ng manginain. Baliwala pala yung mga sinasacrifice ni Dubov na yan. Risky pala yan, ano? Pero ang nakaka-pressure dito kaya di ginawa ni Giri, palagay ko kasi may Rook E1, Queen E5, may Rook takes E7, pero H5 lang. At sa evaluation bar, slightly better for black. Yun nga lang, nakakailang dito, parang tipong dominated ng puti ang 7th rank at baka mamaya nangangamoy na baka tamaan ng hindi inaasahang malakas na atake. So, mahirap din pasukin sa human side, no? Kasi nakaka-pressure. Balik tayo sa ginawa ni Giri, Bishop D3 at nag-push E5, Bishop to E4. Dalawang sunod na bad move. Ito po ay long game mga kamatsas at face-to-face tournament ha. Ayan, kasi palagi ako nakaka-enkwentro ng mga comments natin. Coach, ito ba'y online or face-to-face? Face-to-face po itong inimbitahan sila sa China.
Nag-rook G3, rook B1. Ayan, talagang habol-habol. Bawas-bawas si Giri para mabawasan yung mga pamressure. At nag-E takes F6, E takes F6, nag-bishop takes F6. Okay? Bilangan tayo ng pawns, lamang pa rin ng isang pawn si Giri kahit na ibinalik yung pawn sa F6. Queen to E6, bishop to E5, at nag-bishop to E4, rook A3. Ayun naman. Hanap naman sa kabila ng mga sundot-sundot. Queen D7, dinipensahan lang. At nag-queen to F2. Ayun, tineret pa rin ang pawn A7. Queen E7. Ayun na. Tuluyan ng lumaki ang lamang dito ni Dubov. Dapat daw po ang tira rook F7 pagtiyagaang pilahan ng depensa. Tapos ang gagawin daw dito ay rook A4, kulit-kulit. Pero lamang ang puti. Alam nyo kung bakit mga kamatsats? Kasi napakalakas kasi ng diagonal. Ang nakikita ko dito pag umatras yan halimbawa at maiuna ang ulo at makaatake sa mga ganyan, delikado ang blocking dyan. Kaya nilalamang ng computer engine sa evaluation bar kasi may nakikita siyang mas dominating attack na gagawin ng puti. Ayan, nag-queen E7, balik tayo, nag-queen E3, depensa, may atake sa bishop, at nag-rook F7, so hindi pwedeng capture na nakahang dahil nakahang din ang tore, bishop to B2. Good move, depensa, pero ang talagang mukha ng na nagtatago sa maskara ng posisyon na ito ay queen C3 or queen D4, ayun. Mga sundot sa dulo na malakas na atake at nag-queen B4 dito. Yan, pang istorbo, may atake sa bishop at the same time cover pa ang mga posibilidad na papatong, lalagyan ng ulo para maka-atake talaga sa blocking. Nag-rook B3, good move. Queen C4. Nakita nyo, ingat na ingat si Giri na huwag makadoble ang diagonal attack na yan. At nag-rook B8 check, rook F8, ayun, queen takes A7. So, bilangan tayo ng pawns. Pantay na ang number of pawns pero sa position, very dangerous for black. So, yun na po yung nakakabigla pag hindi napansin, matchas kagad. At ang ginawa dito, nag-queen F7, sinangga. Ayan, sige po, ipapasel ko sa inyo ang matinding binitawang atake ni Dubov. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita ng Queen D4, deadly attack, going to H8, matchas, and papaano isasalba ang bishop sa E4. Queen takes F4, check. Talagang sadyang binigayan pero kwentado po. G3 lang ang ginawa. Resign si Giri. Bakit nag-resign? Kasi wala naman pong Queen F2. Kakapturin lang yan, di makakabawi dahil ang tore ay naka-atake pa rin dyan sa back rank, hindi pwedeng makaangat ang tore. Antindi. Kaya, ba't nag-resign ng tuluyan? Baka mapatanong kayo kasi ina po talaga ang paparating. Pag kinover naman ng G7, diretso sa dulo, matchas. Ang tindi gumawa ng mga abstract attack talaga ni Dubov, mga kamatsas. Yan ang isa sa nakikita kong nagmumodelo ng modern tal sa panahon ngayon. No? Bukod kina Meow Meow, ayan si Meow Meow, maki-update tayo. Nitong nakaraan ay napahataw siya ng sunod-sunod na tournaments, pero sabi ng mother niya by March uuwi naman sila ng China. Pahinga muna kasi wala magmula nung kamatsas, nagkatuloy-tuloy yon hanggang dun sa last na naging laro nila sa Europa. Naku, walang pahinga yung bata, no? Galing, talagang batak talaga si Meow Meow. Ayan, kagaya ni Dubov na kaistilo niya Mahilig humanap ng mga aggressive and abstract attack. Risky nga lang. Okay? Maraming salamat po. Ito po yung kanilang standing after round number 4. Ayan, nangunguna si Bu Jiangxi ng China. Yu Yangyi, puro Chinese pala, no? Arjun Erigaisi ng India. Dubov, 2.5 points. Artemiev, 1.5. At Makun, Su Yangxiu, ayan, and Anish Giri. Naku, sama ng laro ni Giri pala dito sa China ngayon. Naku, mauubos ang rating niya. Siya ba ang top seed dito? Siya pa naman ang top seed, no? Pinakamataas na rating. Baka maubos ang rating niya pag hindi siya nagpaka-igi dito, mga kamatsas. Ayan, maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo at kung kayo may mga komento pa,
dito sa ating pag-review at pag-analyze sa mga games. Lapag nyo lang po at lalagyan natin ng reactions at mag-reply tayo kapag kayo may mga katanungan regarding po sa mga naging plano, bakit hindi tinira to, baka may nakaligtaan po tayo, pasok nyo lang po sa ating comment section below. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.